Hi everyone, JM here, isang dialysis nurse from the National Kidney and Transplant Institute. Welcome sa panibagong episode ng aking info vlog. And for today's info vlog ay pag-usapan naman natin yung tungkol sa referral. So, bakit mahalaga ang referral during hemodialysis? Ang referral ay isang paraan ng pagre-rekomenda o pagpapasa ng isang pasyente doon sa qualified na service or espesyalista, or maaari din namang ito ay isang opisyal, no? Pero sa video natin na to ay mag-focus tayo doon sa tinatawag na medical referral during hemodialysis. So, bakit nga ba mahalaga ang referral? So, ang referral, meron niyang dalawang klase, no? So, nagre-refer ka para humingi ng order, and nagre-refer ka para mag-update. So, magkaiba kasi yun, no? So, dapat matukay natin, no, kung ano dun yung tawag dito, pinagkaiba ng dalawa. So, when doing referral, meron tayong tatlong bagay na dapat take in consideration or dapat natin tandaan. So, number one is know what to refer, no? So, ibig sabihin nun, dapat alam natin, no, kung ano yung mga i-refer natin doon sa mga consultant natin. So, kung hypotension to, so yung mga informations natin, so all about hypotension or hypertension, so mga ganun, no? So, kung cramps man yan, chills, so alam natin kung ano yung mga datas na ilalagay natin, no? Number two is when to refer, no? So, may mga referral na hindi naman masyadong urgent, may mga referral din naman na urgent. So, dapat alam natin kung kailan natin dapat tawagan yung doktor natin, kailan yung dapat i-text lang natin sila, no? So, kung hindi naman urgent yun, so, depende to sa, sa policy ng hospital or institution. So, pwede yan mag-text ka muna. So, if 15 minutes, wala pa siyang reply, so, pwede ka mag-follow up ulit ng text. Kung wala pa talaga, that's the time na mag-call na tayo, no? Kung talagang wala pang sagot yung doctor natin. Now, kung urgent naman ito, like yung nawala ng mali yung patient, chest pain, no? So yung mga grabing complications during HD, so that's the time na tatawag na tayo sa doctor natin, no? So, para mabigyan na ng agarang tawag dito, intervention yung patient natin. And lastly is how to refer. So, every institution, may kanya-kanya naman tayong paraan para mag-refer. Pero sa amin, meron kaming tinatawag na SBAR. So, SBAR stands for S, situation, B is for background, A is for assessment, and R is for recommendation. Now, isa-isahin naman natin sila. Okay, now isa-isahin natin sila, no? So, for the situation, so, when you do a referral dun sa situation, so, ang pwede mong ilagay is yung pangalan mo, sinong nurse ka, saang area ka, tapos, sinong patient yung nire-refer mo, ilang taon na siya, male ba to or female, tapos, pwede mo ring ilagay kung ano yung medical problem niya, no? Tapos, saang area siya naka-admit, kung admitted ba siya or outpatient pa siya. So, pwede mo ring ilagay yung vital signs ng patient. Next is the background. So, dito sa background, pwede nating ilagay is kung kailan na-admit yung patient, ano yung chief complaint na na-admit siya, then, ano yung observation mo? Nagbago ba yung sensorium? Ano yung concern ng patient? So, parang nasusuka, nahihilo. So, lahat ng mga parang nararamdaman ng patient is doon mo siya ilalagay. So, pwede mo rin ilagay kung pang ilang oras na to ng dialysis, no? Kasi every hour, each hour nung dialysis, nagbabago kasi yung intervention ng mga nephro dyan, no? Kunyari, pag chills or hypotension, so, nagbabago-bago yan every hour. Next is the assessment. So, sa assessment, so, dun na, tutukuyin mo na kung ano yung posibleng nangyari sa patient. So, kung nahihilo siya, tapos check mo yung BP,
mababa yung BP, no? So, pwede mo sabihin kay Doc, mukhang hypertension to. So, ilatag mo na yung intervention mo, no? So, pwedeng iset ko muna, Doc, yung clearance to UF2 clearance for the meantime. Tapos, pwede mong ibigay kung ilan yung current UF remove. Tapos, taas ko yung paa, Doc, nag-flush po ako, ganyan. So, yun yung sa hypotension, no? So, sa chills naman, so, iba-iba yung yung pwede mong ilatag. So, later on, magpapakita ko ng sample ng referral ko during hypotension, na nag-hypotension yung patient ko. As is the recommendation. So, kung hypotension to, tapos kunyari, ongoing last hour of HD, tapos persistent yung hypotension, no? So, pwede mong recommendation, no? Doc suggest to set UF2 clearance all throughout HD, ganyan. Tapos, tawag dito, kung kinakailangan talagang hatakan yung patient, ganyan. So, baka yung iba magsasuggest na ng mga pampataas ng BP, no, mga pressors. Tapos kung mga less than 30 minutes na lang yan, no, pwede mo lang suggest to terminate HD, so mga ganun. So pwede yung mga ganun yung gamitin mo na recommendation. So for this video, ipa-flash ko yung sample referral ko ng hypotension sa doctor namin. So, ako kasi may sarili akong pattern. So, para at least alam ko na yung flow ng referral ko. So, ipopost ko siya dito para at least magkaroon din ng idea yung iba kung paano mag-compose, no? So, para hindi yung isang text ng doctor. So, para at least pag binasa niya na, dire-diretso na. So, makakapag-order na si doc. So, ito yung sample ng referral ko dun sa fellow namin, no? Good evening, Doktora. Tapos, this is JM from HD Main. Tapos, referring, patient name, 84-year-old male, admitted sa Ward 3B under the service of doctor, pangalan ng consultant. Then, nilagay ko din yung medical problem niya, which is the ESRD. Maintenance HD siya 3 times a week. No missed HD. So, lalagay mo kung no missed HD, kung may missed HD, kailan yung last HD. So, nilagay ko rin dito, ongoing first hour of HD, pero mas maganda siguro pag specific, parang remaining 3 hours, 2 hours, so para mas maging specific tayo. The patient suddenly showed changes in LOC, less responsive to verbal stimuli, and pain. Pale looking, no desaturation. So, pwede naman samahan kung kung gising naman, kung nagcha-chest pain. So, pero sa case na to kasi, tawag dito, drowsy yung patient ko. So, hindi siya masyadong makapag-verbalize. So, nilagay ko rin yung vital signs. Yan, nakalagay dyan. Then, check ko rin yung blood sugar. Kasi, syempre, pag may changes in LOC, so, pwedeng BP, sugar, no? Kapag naman kapag may sudden tawag dito, changes sa mental status, baka mamaya kasi oxygenation naman yan. So, check din natin yan. So, nilagay ko rin dito yung current UF remove. So, para at least malaman ni Doc kung ilan na yung nahahatak versus dun sa target natin. Para at least malaman niya kung hahatak pa ba siya or mag-stop na siya ng hatak. So, kung hahatak pa siya, tawag dito, i-assess niya kung ilan pa yung remaining time para ma-adjust niya. Now, for the intervention naman, nilagay ko lang dito is set UF2 clearance for now. Nag-flush ako ng 200 ml of plain NSS. Tapos, pinlace ko yung patient on modified Trendelenburg position. Then, nilagay ko dito yung evaluation. So, after 15 minutes of nursing intervention, nirepeat ko yung BP 119/58 na. Tapos, patient is now responsive. Follow simple command, positive verbal output, denies chest pain. No? Tapos, yung recommendation ko dito is plan to resume UF once patient become hemodynamically stable with minimal UF 300 to 500 ml if okay with you, doctor. So, that's my way of referral. So, pag may complications ng patient ko. So, I hope you learned something from this video. At
pwede siyang maging guide niya rin, no? When magre-refer kayo ng patient sa mga doctors natin during hemodialysis na may complication. Pero if you have mas bright na form ng referral, you can comment naman dito sa comment section para at least yung mga natin aspiring dialysis nurses, new BHD nurses, magkaroon din sila ng idea. So soon ipopost ka rin yung mga samples ko ng referral ng chills, access problems. So, and yung mga complications during HD, no? And paano yung mga management and paano natin ma-prevent yung mga complications during HD. That's all for today. Thank you so much. Bye!